katotohanan na ang pananatili natin dito sa mundo ay napakaiksi lamang. Kaya't habang tayo ay may pagkakataon pa, ay sikapin natin na makapag-imbak para sa ating kabilang buhay. At kung tayo mag-iimbak ng para sa kabilang buhay, ay piliin natin i-imbak yung mga bagay na kung saan ay pakikinabangan natin kahit na tayo ay binawian na ng buhay. May tatlong bagay na kung saan binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na mapapakinabangan ng tao kahit na siya ay bawian pa ng buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Ibig sabihin, kapag ang anak ni Adan ay binawian ng buhay, ang lahat ng kanyang magawain ay mapuputol na, maliban lamang sa tatlo. Una, sadaqatun jariyah. Ibig sabihin, yung mga kawanggawa na kung saan ay tuloy-tuloy. So ano yung mga kawanggawa ng mga tuloy-tuloy? Yung mga bagay na kung saan kawanggawa siya na kahit patay ka na ay pinapakinabangan pa rin. Halimbawa, yung pagpapagawa ng masjid, okay? Pagpapahukay ng balon, kabilang yan siya. At mga bagay na kung saan ay mananatiling pinapakinabangan habang ikaw ay nasa ilalim na ng lupa, o yung mga bagay na mapapakinabangan pa rin kahit ikaw ay binawian na ng buhay. Ikalawa, sa mga bagay na kung saan ay mapapakinabangan pa rin kahit binawian ka ng buhay, ay yung tinatawag na ilmun yantafa'u bihi. Ibig sabihin, yung kaalaman na kung saan ibinahagi niya at yung kaalaman na yun ay malaki ang pakinabang o may pakinabang na kaalaman. At ang ikatlo ay waladun salih yad'u lahu. Ibig sabihin, yung butihing anak na kung saan ay nagdudua para sa kanya. Patay na siya, subalit ang butihing anak niya ay nagdudua para sa kanya. So yun yung mga tatlong bagay na kung saan kinakailangan natin pagsikapan na siyang iimbak habang may pagkakataon tayo.